What's up guys, Ron here and welcome to Radhan Channel. For today's video, mag-unbox na naman tayo ng isang device galing sa Anbernic. At ito yung pinakamalupit na design na nakita ko sa kanila. At ito yung tinatawag na RG Slide. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga handheld emulation device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pa ang pwede namin i-share para sa inyo. So without further ado, let's start na. So ito na guys yung RG Slide. Ito yung box niya. Ayan, napaka-premium. Glossy pa tong part na to. Slide natin. Slide naman talaga. Galing ni Anbernic. Yan, merong Anbernic, glossy and shiny siya, parang chrome itong pagkakagawa ng Anbernic logo. Hilahin natin pataas. Yan. Tapos meron pang ganito. Ayan. Ano din to, chrome effect yung logo niya. So akala ko kung anong meron dito, something nakala ko may sulat or may pera. So ang laman nito guys, tong manual. Tapos, yung screen protector niya na nilagay ko na sa device, pati yung wet and dry wipes. So, ayun. So, kabilang muna natin to. Tapos, ito na yung pinaka-device. Mamaya na to. Ito na lang muna, itong USB Type-C para makapag-charge ka. Ito yung Type-C. Tapos, meron din ditong freebies na thumb grip or something na nilalagay dun sa analog. Tapos, ito na yung pinaka-device. Ayan. Kunin natin. So, ayan. Premium din. Katulad ng RG557. Ano? Tapos, meron ditong foam. Tapos, meron ganito. Ayan. Hindi na siya naka-plastic, guys. So, unahin lang muna natin itong likod. Meron ditong air vent. Ayan. Ito yung intake. Tapos, ito yung exhaust. Tapos, dito sa gilid, meron ditong power button. Tapos, yung volume rocker na negative and positive. Sa taas, nandito yung R1 and R2, dito yung L2 and L1. Dito naman sa left side na gilid, nandito yung expansion ng SD card. So kung gusto mo maglagay pa ng SD card dito, pwede hanggang 2 TB sa pagkakaalam ko. Then dito sa baba yung 3.5mm headphone jack. Dito naman yung USB Type-C. So dito pwede kang makapag-charge and pwede mong i-output yung screen ng device sa monitor or sa TV. Dito naman sa front, ayan, yung screen niya. Meron na tong screen protector, ayan. Kung may kita nyo, hindi pa nga pantay. Ayan. Tapos dito sa left side, ito yung Anbernic logo na front-end launcher. Ayan. Tapos nandito naman yung home button. Hinahanap ko to nung unang pagdating. Kala ko kung nasan. Ngayon, slide na natin. Ayan. Wow! Ayan. Na yung ano niya, interface niya. Ayan. So, Android 13 to. Ayan, Android 13. So, makikita niya. Anyway, dito muna tayo sa mga buttons sa baba. Ayan, nandito yung directional pad or directional button. Nandito yung left and right na analog, L3 and R3. Ayan. Tapos, nandito yung AVXY. Tapos, select and start. By the way, guys, andito pala sa harap din yung speaker niya. Andito, itong dalawang to. Ayan. So, ngayon, ito na yung ano niya, laman niya. So, ito yung mga emulators para malaro mo yung mga retro games. Ayan. Tapos, meron na din ditong AI. So, sa mga hindi pa nakakapanood kung ano tong Anbernic AI na to, check nyo yung in-upload tong video para dito sa Anbernic AI. Tapos, yung front end na nilagay ko dito is Daijisho. So, kapag press and hold ko to, ayan, pupunta tayo sa Daijisho na front end. Dito naman sa likod ng device, ayan, andito yung label and yung other information ng device na to. So, Anbernic, model number RG Slide. So, ayan. Tapos, andito yung ano, parang hindi ko alam kung tawag dito eh, railing. May something na mechanism dito. Ayan. Medyo may kabigatan siya. As in, nasa 380 ata to. 380 grams. Pero ang bigat nito, sobra. Tapos chunky siya. Ayan. Napaka-chunky. Kala ko parang maliit lang siya eh. Yung pala medyo may kalakihan. Actually, malaki siya. Hindi siya medyo. Malaki siya. Ayan. So, kung ako ay merong Asian hands, ganyan siya kalaki. Ayan. Ito yung palad ko. Ayan.
Ganyan siya kalaki. Ito naman yung impressions ko sa RG Slide. So unang-una, gusto ko yung pagkaka-fit ng kamay ko dito sa device. So kahit wala siyang bump or yung grip pad dito sa likod, maganda na siyang hawakan. Kumbaga, maganda yung ergonomic niya. Ayan, hindi siya mahuhulog kasi parang, alam mo yun, dito sa kamay ko, fit na fit siya. Ayan. Pati yung pagkakahawa ko, hindi talaga siya mahuhulog. Pero hindi siya kasing perfect ng ergonomics ng RG557. So pagdating naman sa button experience, ito yung pinaka-okay na Android-based na device ng Anbernic dahil dalawa yung option mo para makapaglaro ka dito. Kahit wala tong mga physical buttons na to, pwede kang gumamit dito. Ayan. Tapos, ang pinaka-okay pa dito, hindi awkward kapag naglaro ka ng game kahit on screen. Ayan. Ito, abot na abot mo yung screen. Ayan. Compared dito sa mga naunang devices nila. For example, dito sa RG557. Kasi may ibang Android games na hindi gumagana itong mga buttons na to. So, kailangan mong mag-on screen pa rin. So, dito, pag naglalaro ka, medyo awkward na. And ang layo na ng reach ng thumb mo. And ganito na yung hawak mo. Hindi na siya ganito. Hindi na siya komportable. Ganon din dito sa RG406. And medyo ang pangit na kasi dito sa RG406V maliit yung screen. Dito sa RG Cube ganun din, maliit yung screen niya. So tingin ko ito yung pinaka-perfect na Android base na hindi magiging awkward yung paglalaro mo kapag on-screen na ang buttons. Tapos yung pinaka-last na madalas kong ginagawa dito is ang sarap sa tenga ng tunog ng pag-slide. Pakinggan nyo. Ayun, ewan ko kung bakit parang ang sarap niyang iganto ng iganto. Huwag lang sana masira. Ayan. Ang sarap sa tenga. So ngayon, i-compare naman natin tong device na to sa iba't ibang devices na nirelease ni Anbernic. Ayan guys, dumako na tayo sa pros and cons and unahin na muna natin yung cons. So, ang una kong nasa listahan is yung pagiging chunkiness nito. So, chunkiness means heavy. Nasa 380 grams ata itong device na to. So, tingin ko, kaya siya bumigat dahil dito sa metal na nandito sa likod. Ayan. Kasi kailangan bakal to. Hindi naman pwedeng maging plastic. Kasi
ini-slide to ng taas baba. So kailangan maging metal para mas matibay. Ayan guys, dumako na tayo sa pros and cons, and unahin na muna natin yung cons. So ang una kong nasa listahan is yung pagiging chunky nito. So chunkiness means heavy. Nasa 380 grams ata itong device na to. So tingin ko kaya siya bumigat dahil dito sa metal na nandito sa likod. Ayan. Kasi kailangan bakal to. Hindi naman pwedeng maging plastic. Kasi ini-slide to ng taas baba. So kailangan maging metal para mas matibay. So sunod naman na nakita kong hindi ko nagustuhan dito is hindi proportion yung screen niya kapag naka-vertical na. Tingnan nyo. Ayun. Makikita nyo ba yung screen dito? Tsaka hindi to. Tingin ko mas maganda dito kung medyo ginitna nila to. Ayun. Medyo inano pa nila dito sa left side. Pero kasi ginawa itong device na to para sa pagantong orientation. So, hindi mo siya mapapansin agad unless iganto mo siya. Ayan. Kung gagawin mo pa vertical tong device na to. So, sunod naman is medyo nakakatakot tong slide na mechanism nitong RG slide. Kasi kung nagkaroon kayo ng mga cellphone na ganito, ang kadalasan na sisira sa ganito is yung pag-slide niya. So, yun. Sana hindi ma-worn out agad to since bakal naman tong nandito sa likod. Sana tumagal siya. Next naman is yung snapping sound. Kung nagustuhan ko yung snapping sound nito, medyo hindi ko nagustuhan kasi maingay siya. So kapag maglalaro ka ng patago, mag-iingay talaga siya. So kung meron kayong misis na ayaw na pinaglalaro kayo ng games, yun ang disadvantage kapag bumili kayo ng ganito. Yun, maingay. Ayan. At yung last sa listahan ko na hindi ko nagustuhan dito sa device na to is kapag nilagyan mo na siya ng rubber grip sa analog. Ayan to. Bigyan ko kayo ng example. So ayan, kapag nilagyan mo siya ng rubber grip, ayan, mahirapan na kayong isara or hindi talaga siya totally magandang isara. Ayan. Ayun. Tinatamaan tong analog. So yun, iwasan nyo yun. Kasi kapag pinasok mo na siya, baka masira tong analog na to. At ngayon, dumako naman tayo sa pros ng device na to. So, unang-unang nakita ko dito sa device na to is napaka-premium ng box. So, dun sa unboxing ko, improve yung box niya, yung lalagyanan niya. So, sunod na nagustuhan ko naman dito is Android siya. So, ayun, marami kang magagawa dito. Pwede kang mag-social media, bukod sa paglalaro. Pwede mong i-connect sa Wi-Fi, pwede mong i-connect sa TV. Ayan, pwede kang mag-cast ng, for example, nanonood ka ng YouTube, pwede kang mag-cast ng pinapanood mo papunta sa TV. Pwede ka manood ng YouTube at kung ano-ano pa. Pangatlo din sa nagustuhan ko dito is may physical button siya at may on-screen button. Ayan. Dun sa nilaro ko kaninang Call of Duty, yun, kung nakita nyo, on-screen yung ginagamit ko doon. Kasi ang problema naman doon is hindi na-detect itong mga physical buttons. No? Yun ang hindi ko sure kung bakit hindi automatic na nadidetect yun. Pang-apat is nabanggit ko din kanina na pwede siyang i-connect sa TV and monitor. So, pwede mo siyang i-connect through wireless or wired. So, yun, magandang feature yun ng device na to. So, kung gusto mo ng mas malaking screen, ayan, connecta mo lang siya dito sa USB Type-C. Make sure na yung USB Type-C is pwede siyang gamitin para kapag output sa monitor or sa TV. Susunod naman na nagustuhan ko dito is 100Hz na siya. Means, yung sinabi ko kanina, maganda siya sa PC streaming. So, maganda ang kalalabasan ng screen mo pag naglalaro ka ng mga PC games. So, lalong-lalo na kapag gagamit ka nung Moonlight. Ayan. Itong Moonlight na to. So, sunod naman dito is, nabanggit ko kanina sa cons yung chunkiness niya. Yung pagka-chunkiness niya, meron din namang good side. So, mas maganda yung ergonomics niya. Ayan. Ayan, dahil makapal siya. Yung sinabi ko nga kanina, no, kahit wala siyang bumps or rubber grips, okay siya sa kamay. Komportable. Ayan. Hindi siya mahuhulog. Ayan. Kasi dito pa lang may harang na dito. Masasalo ng daliri mo dito. Itong dalawang daliri mo yung screen. Tapos meron pa dito. Ayan. Yung pinakalas na nagustuhan ko dito is pwede mong baguhin yung behavior ng pag-slide. For example, ito, di ba nakabuka siya. So, kapag close ko siya, maglalak yung screen. Tapos, meron ding isa pang option dito sa settings.
dito sa handheld console settings, ayan, dito sa slide settings, pwede mong gawing hibernate mo yung yung device kapag nilock mo siya. So ganito yung itsura niyan. Automatic lock siya. Ayan. Ayan. So tingin ko ang pinakamagandang option dito is maganda kung ila-lock screen mo lang siya. Ayan. Kasi kapag nilock screen mo siya, ayan, may access ka pa rin dyan. So, depende sa inyo kung anong mas trip mo. So, yun, natapos na tayo sa pros and cons. And meron lang akong konting suggestions dito. No? So unang-una is yung select and start, medyo hindi ko nagustuhan kasi ang layo ng reach ng thumb mo kapag ipipress mo siya. Siguro mas maganda kung nilagay mo tong select and start dito. Tapos, itong dalawang button na to, is nalagay na lang dito. Tingin ko mas okay pa yun. And pinaka-last, sana yung mga i-release nilang mga bagong device, kung H700 series man yan, sana bagong design na lang. Hindi yung parang paulit-ulit katulad ng RG35XX, diba? Nagkaroon na ng 4 na variations like yung OG na RG35XX, yung 2024, yung Plus, and yung Pro. So, tingin ko, pinakamagandang move doon para hindi maumay yung mga tao is new design naman, no? Maganda na yung kinalabasan nitong mga huli katulad ng yung SP, RG34XX, yan, mga yan. Ang ganda na ng design ng mga yan. Yung mga 40XX, V, 40XXH, ayan. Ang ganda na yan. Sana makaisip naman ng bagong design. Or kung hindi man bagong design, sana new colorway naman para may iba't ibang pwedeng pagpilian ng color na naaayon sa preference ng mga buyer. So, ang nostalgia score ko dito is around 80% lang kasi yung build ng device na to is medyo hindi na siya retro. Kasi alam ko, tong device na na-slide is parang nasimulan siya sa PSP Go and sa Xperia Play. So 80% lang yung naging score niya sa akin pagdating sa nostalgia feels. So may re-recommend ko ba tong device para sa inyo? Sagot ko dyan is depende pa rin. And sa malamang medyo pricey yung ganitong device. Katulad din ng RG557 ng 406V, yung mga Android based na yan. Kasi yun nga, Android sila. Maganda yung screen na ginamit dito. Yung mga chipset matataas na kumpara sa mga RG35XX, yung mga series na yan, mataas ang presyo nito guys. Pero syempre kung meron kang pera or extrang pera na pambili nito, napaka ganda ng device na to. Kahit na medyo may kabigatan siya, masarap siyang laruin. So ang price ng device na to is wala pang sinasabi sa amin si Ann Bernick, pero ipa-flash ko na lang ulit sa screen kapag meron ng final price. And guys, dagdag ko na rin So merong bagong pakulo si YouTube na pwede mo nang i-click yung link ng device na to kung saan mo siya pwedeng mabili. So i-check nyo lang dito sa baba. Ayan, tignan nyo dyan kung merong product na lalabas. So click nyo lang yan. Pagka-click nyo dyan, mapupunta kayo dito sa right side. At dyan yun na siya bilhin dahil mas safe dyan. At yan talaga yung dapat yung pagbilhan ng mga Ann Bernick devices dahil official store yan ng Ann Bernick. So yun lang guys, sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa video na to. And syempre, before tayo matapos, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga handheld emulation device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin ma-share para sa inyo. So ayun lang guys, maraming salamat, paalam.